Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan, kulitan at bardagulan. Ito pa rin ang Ganito Ganito kasi Kasi yan. Yan. Powered by Anima Podcast. At ito ang GKY Specials where we uncover, deep dive, and celebrate the voices of the Filipino Atenistas. Atenistas lang. At sino ba makakasama natin ngayong gabi? At makakasama natin ang comedian and podcaster. Oo, nakasama rin natin Mm-mm. na mag-intro rin muna. Nakalimutan mo, Chico. Na mag-i-intro rin muna. Oo, na Oo, magpapakilala yan. formally. Pero yung mga listeners ko na intellectual wala, alam na naman nila yan. Pagka nag-guest ako, sinasabi ko, pwede kunin ko rin yung episode. Dahil plagiarism, efficiency. Yan, Oo. hindi rin ako tamad, alam mo yun. Oo. Pero lalo na kasi ganyan, para rin niya, by the way, you're still listening to Intellectual Wall with Victor Anastasio. At kung nakikinig kayo ng GKY, parang simulcast ang tawag. Simulcast. Wow. Cross-posting. Yeah, Cross-posting. Yun, collab Oo, sa mga Gen collab, Z. diba? So yun, ito interesting din ng ako yung guest, pero kayo rin yung guest, parang gano'n. Sa guest, podcast. guest. Oo, ang gulo no? Oo, So ito, i-interview nila ako about, kasi sila ay mga Gen Z, college students pa sila. So interesting yung mga questions nila. So yan, welcome to Intellectual Wall and enjoy the episode where I am the guest. Yan. And what's your name? Hindi ko na. Victor Anastasio. Victor Yan, Anastasio. stand-up comedian and podcaster nga, like you said. Yes. And welcome, Victor, dito sa aming munting podcast sa GKY. At pag-uusapan natin ngayong gabi ay siguro kasi, tayo mga Pilipino, very mababaw ang sense of humor. Siguro. At mahilig kumonsumo. Oo. komedya. Mga katarantaduhan, Oo. mga kabalustugan, Mm. diba? So, from a standpoint of a stand-up comedian, syempre, gusto namin malaman like yung thought process at kung papaano pa siya nakaka-relate ngayon. Especially sa generation namin, like, matagal na rin na debate yung millennial at Gen Z, like, yung maraming push and pull dyan na ito yung mga millennial, ito yung mga Gen Z and all. So, kaya talagang interested kami ni Jacob na makasama ka sa GKY din. Ako rin, interested din ako sa mga ganitong usapan dahil kailangan, di ba? As stand-up comedian, in fact, yung last episode ko was, ang guest ko rin was elder Gen Z siya So 25 na siya. Pero Gen Z pa rin. So yun yung theme na how to stay, to put it bluntly, relevant, na hindi ka nagtutunog titong lasing sa yung mga joke mo na medyo na tone deaf, ika nga ng internet ngayon. So importante siya sa, kumbaga sa software, yun yung trabaho nila, 'di ba? Kailangan updated ka sa software, sa bagong language, and siguro kahit music, 'di ba? Tingnan niyo si Usher from 90s R&B, relevant pa rin ngayon kasi nagpa-techno siya or something, EDM. Relevant pa ba si Usher? Relatively. Mag-Super Bowl ata siya halftime. So yun yung parang pero sa amin parang hindi na. Parang si ano nila, Not si so Beyonce. much. Si Beyonce pa. Ayun, 'di ba? Si Si Beyonce. Beyonce. Oo. So, ayun, yun ang reasoning ko bakit interested ako sa mga gantong talk. Ikaw, Jacob. Talk no? Para Oo, talagang talk. nag-Ateneo mode. Wow. Podcast pala. Oo. At bilang ngayon mo, fellow Atenistas and all. So siguro, una muna, sa feeling mo, gaano katagal ka na ba nagsa-stand-up comedy? Nag-start ako nung, ayun yung interesting, no? Dahil, rin ako, management, business. Ipopromote ko agad yung show ko sa Arete Ateneo, March 23, 2024. Note kayo dyan. Punta lang kayo sa Instagram ko at Victor Anastasio. Yung ticket link ko, nalabas ko na. Anyway, sorry sa shameless plug. Nag-start ako, nakakatawa na ako noon, class clown and I guess, nag-host ng mga family party. Pero hindi pa ako familiar sa stand-up. Na ako noon, college na ako nung in-invite ako nung classmate ko nung high school, si Ryan Puno, na mag-stand-up. May contest ng Lafapalooza sa Jack TV, Cable TV nung 2007. Jack TV? Nabutan ba natin yun? Nasa cable yun. Channel number. Basta, nasa taas na, double digits na siya. Oo nga. So yun doon ako nag-start. So i-math nyo na lang. Ateneo naman kayo. 2024 minus 2007. Come no? Yun lang.
Ilan ba yun? Mo- hindi ko rin alam eh. So, Tapos, yun. so since mula noon, nung nag-start ka, and ngayon, paano mo masasabi like yung change Mm. ngayon? Especially with the current trends. And especially ngayon na yung mga Gen Z ngayon, yung humor din nila. Marami na talaga. May mga joke ako noon na hindi ko na talaga pwedeng gawin ngayon. Na lalo na may social media na Mm. wala man lang sila sa live show na-cancel ka na. Parang wala sa context ng comedy pero maka-cancel ka. So meron talaga. Syempre meron din ngang 'di ba bagong realization ng sabihin natin values. Nag-evolve naman lagi yan, 'di ba? Oo. Mm. From civil rights movement ng mga babae nung kailan ba to 70s or even earlier baka mali ako Oo. to ayun yung LGBT movement nung lumakas yata to ng 2000s 2010s worldwide. So yun may mga ganung realization tayo na oo nga no medyo masyadong one-sided yung um, ano ba yun, yung parang power na sinasabi nila na puro lalaki na lang nagsasalita, 'di ba? Parang may ganung mga realization din. Pero with the changing times naman, how do you keep up with yung pagbabago ng panahon, pagbabago ng values ng mga nakasanayan na parang syempre 'di ba yung mga moral values, yung mga sinasabi nila sa online, parang nagbago na shape din nun kung ano yung belief system or kung paano tayo mag-isip. So paano nito nabago ang komedya mo? Nag-a-adjust na parang inoobserbahan mo rin yung kasi pag bilang komedyante ako parang contrarian ka pag komedyante ka eh. So kung lahat nun galit sa isang grupong ganto, in my mind para mag-speak up ako dun sa grupong to. And then sa history, itong grupo na to masyado nang lumalakas. So parang dun na ako sa other side na, teka lang, parang ganun lang. Pangbalanse. Oo, panggulo. Panggulo. Hindi pambalanse, panggulo. Pero ganun nga, parang contrarian lang ako. Mm. Like may issue yung dati lahat gustong-gusto si Jokoy, ganyan. Si Ako yung Jokoy. parang, bakit ba? Tapos ngayon, ayaw si ngayon, Jokoy, oo. pinagtatanggol ko naman siya. Parang ganun. Contrary. Wala akong values. Hindi, joke lang. Parang ganun eh. Para sa akin ganun yung comedy na lagi siyang nagcha-challenge talaga eh. Yun yung comedy na Saan yung kadalasan na hugot mo? Especially sa paggawa ng mga ano man tawag dun sa mga jokes. sa jokes ko, personal experience talaga. Mm. Tapos observation ko lang. Yun lang, yung kung ano yung genuine na kinaiinisan ko, kung ano yung genuine na kinatataka ko o yung mga tanong lang na parang sabi nila ganito, 'di ba? Pero bakit 'di ba? Parang yung latest joke ko I think tungkol kay Joseph Jesus parang gano'n, 'di ba? Parang human naman daw sila. So anong reaction niya nung sinabi ni Mary na buntis siya tapos may ibang tatay? I mean bilang tao, 'di ba? Parang 'di ba? Hindi naman siya santo nung lumalaki siya. Si Joseph nga pala pare. 'Di ba si Joseph lang siya eh. Parang after the fact na eh. So parang nung sinabi sa kanya yun ni Mary, ano yung reaction niya, 'di ba? Parang dun yung mga pinagtataka ko. Pero yung convention is hindi mo questionin yun, 'di ba? Kasi relihiyon yun eh, untouchable. Pero ako parang kung totoo ang tao sila, 'di ba? Anong pinagkaiba nila sa atin? Yung mga ganon yung hugot ko na ano. Oo. Parang yung frustrations mo, yung mga kunwari stuck ka sa traffic, Oo. ginagawa mo na para bang coping mechanism. Sinabi mo, Diba? malaking bagay. Parang malaki siyang coping mechanism para sa akin. 'Di ba, imbis na maipagbarilan ako doon or mag trauma dump. Tingnan niyo updated ako sa mga Gen Z Trauma terms eh. Akala niyo imbis na mag-trauma dump ako, dinadaan ko lang sa stand-up, alam mo yun, at least may something positive na nakukuha ako, 'di ba? Kaysa magreklamo lang without punchline. Para sa akin. Pero paano kapag kunwari nag-stand up ka, tapos hindi natawa yung mga tao? Ano yung parang magpapalamo ka na sa lupa niyan kung gano'n. Pero ano yung parang mo na realization mo or parang iniisip mo yun pag hindi natatawa yung tao sa sinasabi mo? Parang kahit si Brad Pitt iniwan ni Angelina Jolie alam mo yun. Siya na yung pinaka-pogi. Alam mo yun, parang may comfort lagi dun, iniisip ko yun eh. Pero meron talagang
you can't please everybody. Tapos kung meron na akong experience na since 2007 na alam ko naman na nakakatawa ako, either in normal conversation or sa mga kaibigan or sa strangers, parang napatunayan ko na yun sa sarili ko. So meron lang akong iniisip na baka hindi lang kami nag-connect or wala sila sa mood or wala ako sa mood or kulang pa yung, hindi pa ako ganun kagaling. Basta hindi ko na masyadong pinepersonal tulad ng dati. Unless siguro comedy special ko yung kunwari yung sa Arete Ateneo Ay, Theater, wow. March 23, 2024. Tickets to be sold soon. Tickets to be sold. Yan. Yung mga Ateneo listeners nyo, invite natin yan. Kasi open to the public siya. Hindi naman tayo Saan sa gatekeeper Arete? dito eh. Saan sa Arete? Sa lobby lang. Sa mga sa art gallery. Oh, sa art gallery lang man. Hindi, sa Samsung, Hyundai ba? Hyundai. Oh, Hyundai. Samsung tuloy. Sa Hyundai. Makati yun. Oo nga eh. Hyundai Hall ba tawag doon? Oh, yun. Hyundai Yes. Hall. Yun, Hyundai Hall. Hyundai. Mula sa Hall. aming Naomi. source. Oo. Ayan, oo. So, yun. Nasagot ko ba yung tanong ko? Nagbenta lang ako ng Oo, ticket. Pero- Pero nagkaroon ba ng time na may joke kang no reaction ang audience mo? At paano mo sinalba yung sarili mo from that? Next joke na lang. Kasi hanggang hindi mo naman i-call out, hindi naman nila magigets na hindi sila tumawa sa joke eh. Parang ano lang. Kunwari hindi pa yun yung joke. Ganun. Pero pag tuloy-tuloy na yun, na kunwari hindi pa yun yung joke, tapos parang magigets na nila na hindi nakakatawa to. Pero tuloy-tuloy lang. Parang ganun. Sabi nga ni Jerry Seinfeld, yung stand-up comedy is about managing fear eh. Parang as soon as maamoy ng crowd na parang kinakabahan to, parang takot to, yun na, wala na. Lalamunin ka ng buhay. Pero kung parang matagal na ako ngayon, kahit bumubomba ka ng 20 minutes sa corporate gig, kaya ko na sikmurain eh. So, ayun lang, tuloy-tuloy lang. Tapos may next gig naman lagi. Parang ganun yung iniisip ko. Parang yung na-realize ko rin kasi, comedy yung isa sa pinakamahirap gawin while speaking on stage. Kasi kunwari, speech, okay, information, persuade. Parang presentation, okay, may sinasabi kang ganito, may susundan kang ganito, tas sigurado ka agad dun sa tinutukoy mo, sa pupuntahan mo. Pero pagdating kasi sa comedy, una, dapat may baon ka at siguraduhin mo yung baon mo, makaka-relate dun sa manonood sa'yo. And hindi rin lahat ng manonood sa'yo ay pare-parehong tao. Dahil iba yung joke mo sa corporate, iba joke mo pag estudyante, sa Atenista, or sa mga thunders, or what. Parang siguro... Politically correct term ba yung thunders? Ewan ko. Pero kailangan din may flexibility Oo. ka in terms of pushing your punchlines din eh. Kasi Kasi may times din na kailangan mo din isipin kung parang ay hindi na to tumatama, kailangan mag-adjust ka din on the kunwari dito sa GKY, hindi namin nilalagay yung sarili namin na comedy kasi alam namin na Oo, hindi kami funny. hindi kami, sabi namin yun. Pero, Oo, may mga natatawa sa may amin mga pero natatawa sa amin. Ba't may kayo mga natatawa na nag-ano kami dito Oo. kung ano nung I mean, kung nagdadaldalan lang kami, minsan nag-aaway, minsan nagsasagutan, natatawa sila. Sila Oo. mismo. Subjective talaga nga yung comedy, no? Tsaka feeling ko lahat naman ng tao talaga may funny bone naman lahat ng tao, 'di ba? Wala pa naman ako na-meet na tao na o kaibigan na never ako natawa sa kanya kahit isa, 'di ba? Kasi minsan hindi nila sinasadya, nakakatawa lang sila. Or alam mo yun, sa dami ng hirit nila, tatama sila ng isa eh. Oo. So parang subjective nga yung comedy. Pero tama yung sinabi nyo na parang balance siya ng ito ako, tsaka ito yung gusto nila. Parang hindi ka pwedeng mag-cater lang dun sa gusto nila eh. Or hindi naman ako pwedeng, ang tawag dun sa Heights, yun nga nabanggit ko, na yun yung partner ko sa March 23 Arete Ateneo Theater Gig. Kasi ang tawag dun, nung nasa Heights org pa ako, intellectual masturbation. Yung parang sinasadya mo na, ito gagawa ako ng sobrang gandang tula, tapos hindi nyo magigets yung, parang yung mga, hindi ko alam kung naabutan yung mga indie heads, hipsters na tinatawag. Yung parang pag Ano yun? tinanong mo yung, kasi nung generation ko may mga ganun na, sinong favorite band mo? Ako yung tapos may sasabihin silang banda na, My Chemical Romance. yun sikat eh, pero ang sasabihin nilang banda yung hindi sikat, para ipaalam sa mga tao na, hindi, ako lang gatekeeper, hindi nyo alam to eh, parang, may ganong side na hindi mo naman pwedeng dalhin sa stand-up comedy kasi reaction-based siya eh, so may balancing ganun. Parang ganyan din sa generation natin. na?
yung gano'n na indie eme-eme. Parang kunwari, anong favorite band mo? Ben and Ben. Wala 'to. Ako kasi Yun, ano, 'di ba? May oo. gano'n din na Mm. hirit. Yun, oo. Pero eto, tatanungin ka namin. Na-cancel ka na ba ng Gen Z? Hindi ko alam eh. Hindi pa naman so far. Hindi pa. Hindi pa ako na-cancel ng Gen Z Oo. so far. Pero may point man is, ay baka kung sabihin ko tong joke na 'to, ma-cancel ako. Hindi kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, kahit ma-cancel ka ng Gen Z, meron ka pa rin kabuhayan sa mga Gen X at Boomers eh. So parang yun yung ina-avoid ko na hindi lang, alam mo yun, gusto ko rin genuinely maintindihan yung both sides. Mm. Oo. Versus, ayoko ma-cancel kaya hindi ko sasabihin to. Parang hindi siya, parang bullshit siya para sa akin Oo. di ba? Oo. So, genuinely, gusto ko rin intindihin kung ano yung sinasabi ng Gen Z versus yung, alam mo yun, sa stand-up comedy ko ganyan. Tapos pag may kausap ko yung mga kaibigan ko, parang, dapat patayin lahat ng mga, di ba? Parang ayoko akong umabot sa point na yun eh. Gusto ko updated pa rin ako genuinely sa mga sinasabi ng, Pero kasi yung eto ngang trend ng cancel culture, parang isa siya sa mga recent years to eh. Parang I think nung 2000s, early 2010s, wala pa to, no? Tama ba? Or meron na? Parang kasabay naman siya ng ano talaga, social media. Social media. oo. So parang yung fear ng cancel culture, naka-affect ba sa'yo or naisip mo ba talaga na okay, siguro mas magte-tame down ako dahil baka ako yung sumunod? O para sa'yo, okay, kung ano man 'to, sabi mo nga, may audience pa rin ako. O basta genuine sa akin eh, na kunwari, nagjo-joke ako tungkol sa Catholic Church lagi kasi doon ako lumaki, alam mo yun? Feeling ko part ako ng tribe. Ang ina-avoid ko yung may trend na, may trend tas sasakyan ko lang. Alam mo yun? Yung tinatawag nga ng Gen Z na clout chasing lang. Na Cloud parang, chasing. pero pagka may feeling ako na involved ako dito or may experience ako dito, parang may say din naman ako eh. Yun ang sa akin. Na parang, bakit bawal magtanong? Di ba? Parang yun lang sa Oo. akin eh. And nagmamatter siya sa akin, bakit bawal magtanong? So as long as nandun ako sa ano na yun versus hindi ko alam ano ba yung uso ngayon, di ba? Kunyari Israel, Sa Palestine. Like, hindi ko siya masyadong maano kasi hindi ko experience yun eh. So parang hindi ako masyadong maingay kahit sa social media, alam mo yun. Yun lang sa akin as long as genuine or ano. Hindi ko naman sinasabi na wag sila mag-ingay Oo. Kasi ang ingay ko comedy eh. Sobrang daming kaguluhan pag comedy eh. May misinterpretation. Pag sinabi mo lang na genocide is bad, okay, mag-agree naman tayo, di ba? Pero kung maglagay ka na ng joke, na yung genocide parang yung, ang dami ng layer Oo. nun na magulo. So, hindi ko siya inaano. Tsaka sa akin din parang when it comes to these topics, na parang hot issue siya eh. Na parang kung anong sabihin mo, like magsabi ka ng take, malamang may mag-a-agree at disagree sa'yo. Oo. Much more pa siguro kung magbibiro ka tungkol doon. Oo. 'Di ba? Pero lalo na rin sa elections, marami ding biro diyan, kay Lenny, kay Bongbong. Parang mas ano siya kasi polarizing siya. But not at the same time na parang kunwari, na Israel, Palestine na masyado, mainit siya ngayon. At kung magsalita ka man, I mean, genocide is bad, parang goes. Pero ang hirap din niyang pasikut-sikutin. Oo. Siguro kung involved yung may ano rin eh, may, kasi isa yan sa ginawa ko nung college, gumawa ko ng paper na tungkol sa stand-up yung comedy. Yung theory dyan na parang yung mga unggoy din daw, pagka may outcast, pinagtatawanan nila, diba? Yung yung ginagano nila. So parang ganun din daw yung tao. So parang pang-exclude din yung tawa, diba? Like kunyari may nakatayo sa short nung grade school. Pag pinagtawanan mo yan, lahat in on the joke except siya. Oo. Parang ganun. So kung hindi ka nga part ng, kung wala kang skin in the game sa Israel-Palestine, diba? Parang hindi ko sinasabing hindi ka credible kasi pwedeng nag-aral ka or something, pero less likely sa stand-up na, alam mo yun, ma-take seriously ka eh, na pakinggan yung opinion mo. Ewan ko, para sa akin yung ganun. Kaya yung mga, mga rape joke, yan talagang ekis sa akin. Kasi para sa akin, hindi naman danger sa akin. Sasabihin nila, nag-rape joke siya, ang tapang. Anong tapang doon? Wala namang,
danger na pinopost sa akin maglakad ng 8 PM ng gabi katulad ng babae, 'di ba? Yun yung mga paano ka naging matapang kung ginoke mo yun, eh, hindi naman threat sa'yo, 'di ba? Or like Mm. yung mental health, yung mga ganyan na parang hindi ko experience yun. Yun ang sa akin. Pero kunyari si Andren Bernardo, meron siyang middle Mm. class and depressed na special, 'di ba? Siya yung ano doon, experience niya yun eh. So medyo legit yun na kumbaga may boses siya doon. Pero kung ako, Victor Anastasio at Arete Theater, March 23, 'di ba? Oh. Wag ka na maging depressed. Parang 'di ba? Parang manonood ka ba noon? Parang Oo. wala man ako experience doon tapos sasabihin ko, alam niyo hindi kayo kasi nagro-rosary eh. 'Di ba? Parang 'di ba? Parang 'di ba? Yung tawa niyo Oo. tumahimik, 'di ba? Kasi ano siya eh, parang wala kang skin in the game kumbaga. Para sa Oo. akin, yun ano ko. Ako na rin si Baus Rufo, 'di ba? Pag sa LGBT siya, Oo. yung ano niya. Pero 'di ba yan? Ay, LGBT ba si Baus? Maloy ko. Lagi ko, Panoorin nyo na lang sa TikTok. lagi kong ginajoke yan kahit sa mga komedyante. Oo. Kasi out na out nga naman siya. Pero kunyari Oo. yan, di ba? Oo. Oo. Pero yung, nabanggit mo na mental health, like, sa babae, sa rape. Parang, anong masasabi mo na, parang, yung mga filters na parang hindi na to pag-usapan, hindi na to gawing biro, naging, nag-emerge din siya in recent years, kasabay nung cancel culture, kasi, kasabay nun yung political correctness. Na parang, ito na nga, na, don't joke about mental health, don't joke about rape, don't joke about violence and all. Anong masasabi mo naman na, nagkaroon nga ng gantong mga guidelines or parang guidepost sa stand-up comedy and even sa pag-express in general? Para siyang ano eh, nakalimutan ko kung sino nagsabi, pero the more controversial yung joke mo, dapat mas skilled ka. Para sa akin, wala namang, kahit sinabi ko hindi ako nagjo-joke about yung sexual assault. Meron isang, si GB Labrador, nag-joke siya about sexual assault. Tinone down ko na no, kasi baka triggering yung word na yun. Pero in a way na sa tingin ko, acceptable eh. Kasi ang sinasabi ng cancel culture, wag ka mag-joke about this topic at all. Canceled. Oo, hindi siya pero hindi siya sa topic eh, sa joke siya eh, sa writing. 'Di ba? Hindi mo naman sasabihin na wag ka maggumawa ng movie about Holocaust. 'Di ba? So bakit siya mag-a-apply sa comedy? Yung joke ni GB parang kaya may ganyang machismo. Siyempre binubutcher ko yung joke, hindi to verbatim. Oh, sige, go lang. Kaya may ganyang mentality tayo kasi lumaki tayo sa mga movies na, ano ba yun, kunyari hahalikan yung babae, yung wag, tapos biglang magugustuhan na ng babae. Wag, 'di ba? Oo. Parang doon tayo lumaki. Which, ganun yung joke niya. So, ang mangyayari, lalaki tayo, tapos gagawin natin sa babae yun, tapos makukulong tayo, tapos merong lalaking darating, yung mayor, wag, mayor. Di ba? Parang yun yung joke niya na, pero yung premise niya is kaya may, 'di ba? Again, triggering yung word, pero kaya nga may rape culture dahil din sa pop culture na kinalakhan natin. At yun yung joke niya. Sasabihin mo ba na pinagtatawanan niya yung mga biktima? Hindi eh. Pinagtatawanan niya yung kultura nga na ba't lumabas sa sine yan? Bakit tinuro mo sa batang lalaki na pag sinabi ng babae ayaw niya, tuloy-tuloy mo lang kasi magugustuhan niya yan eh. Tingnan mo yung film. 'Di ba? Yun yung sick premise na yun. Pero naging joke siya at gumana siya. So yun yung hindi siya sa topic eh, kundi sa pagsulat ng si GB naman kasi talagang isa sa pinaka-skilled na writer yan ng jokes. Pero if like yung argument niya, like siguro iniisip ko siguro yung pinakang mababato laban doon is ang pwedeng pambato dyan is tinitrivialize niya yung sexual assault by making it a joke. Yun, parang yung pag-trivialization and ginagawang parang hindi sineseryoso yung narrative. Ganun yung masasabi. Oo, Parang laging gets may ko ganun naman. yun. Valid naman yun. Ang sinabi lang dyan na napanood ko interview, ayoko na lang magsabi ng names kasi baka may ano rin eh. Pero, in-interview niya isang comedian tapos sinabi, pag tinawanan mo yung isang bagay, ibig sabihin healed ka na. Parang ganon. So, pagka may ano ka pa, hindi ka pa healed. Ganun lang yun. Diba? Hindi siya masama, hindi siya mali, pero yun lang yun na parang, Natawa ka. kasi, kunyari may LGBT joke ako sa Instagram, sila mixed eh. Merong yung ganyan na mag-joke about LGBT na hindi harmful. And then may mga iba naman na, ang cringe, stick with straight. Alam mo yun? And then merong mga biktima ng bombing sa Gaza
na pagtatawan nila yung bombing sa Gaza. May mga biktima naman na wag mong pagtawanan. So parang hindi siya like groupthink eh. Meron siyang individual Mm. opinions din. Pero hindi ko sinasabi na mali sila or ganun lang talaga, di ba? Talagang you can please everybody. Oo. Oo. Tsaka parang dun mo din makikita na iba-iba din yung humor ng bawat tao. And different. Tignan mo, natawa nga tayo eh. Oo. Pero isa din sa mga laging napupuna is yung mga cultural jokes. Paano cultural? Like, for example, people like, naalala mo nung kasikatan ni Uncle Roger? Sikat pa rin naman sa Uncle Roger. Oo, pero Sabi ko. yung parang pag-exploit niya daw ng kinalakihan niya for comedy. So, paano si Jokoy? Parang ganun din. Ikaw nagsabi niya na. Ikaw nagsabi Pero- yan, hindi nang galing sa akin. Sabi sa Twitter yan. Pero yun nga, di ba? Pero Sa- personal experience yun eh. Yun nga eh, subjective siya. Ano yung exploit? Eh kung yun, di ba? Parang bakit exploit yung tao ng tao? Kung Mm-mm. nagkukwento lang siya nung nangyari sa kanya. Mm-mm. So, debate siya na ano eh, di ba? Mm-mm. Kinikwento Never rin naman ending. nangyari sa kanya. Oo. Oo, si Uncle Roger. Or sinasabi ng mga Asian American na hindi nakatulong sino to? Si Dr. Chang ba yun? Sino yun? Kalimutan Sino yun? ko yung pangalan niya. Basta sa ano siya eh, Community. Mm-mm. Familiar ka sa Community na TV show. Siya yung Spanish teacher dyan na Chinese. Basta ang point niya, parang binaboy niya yung image ng mga Asian American as butt of the joke, yung maliit yung titi, ganun yung mga joke niya, tatanga-tanga. Mm. Tapos ako naman, parang kasalanan niya bang insecure ka? Diba? Parang, Mm-mm. kasalanan niya bang insecure ka? Eh kung ikaw ay Asian American, tapos di ka makakuha ng chicks, sisisihin mo yung isang komedyante o sisisihin mo yung sarili mo. Yun lang naman, di ba? Parang, ewan ko, kanya-kanyang ano siya. Tsaka sa akin, na-realize ko rin about comedy is kahit, sige, offensive siya, pero talagang hindi mo kayang hindi matawa. yan Totoo ang, lang. Mm-mm. yun ang, Like for example, yung, I mean, minsan nga bastos eh, yung sa TikTok, yung viral ngayon, yung tatlong contestant, yung isa Amerikano, yung isa Japanese, yung isa Pilipino. Alam mo ba to? Hindi. Ano to? Yung, ito, gaya yung ganyan ko, pa-cancel ka na eh. Oo, joke lang, oo, joke lang. eh. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. may naglabas daw. Nang? Sige, ang term na niya ng Gen Z dito ay Kifi. Ano yung Kifi? Okay. Yung isa. Sa babae. Okay. Oo. Okay. Yung Naglabas sino? parang ano daw, palakihan daw. Okay. Sa Okay. TikTok ko, huwag niyo po ako i-cancel please sa TikTok to. Kinukuha ko lang din. So, yung sa Amerikano daw, naglabas na ng basketball. Nagpalakpakan daw. Paano daw Anong basketball? Basketball talaga? Oo daw. Okay. Tapos daw, yung Japanese naman daw, may nilabas na mas malaki pa. Nagpalakpakan yung mga tao. Yung Pilipino daw, nilabas mic lang. Hindi para nagbuo yung mga tao. Tapos yung pala, ginamit yung mic kumanta, yung karaoke nasa loob. Ganda. So, bumenta yun sa mga Gen Z. Ay, bumenta. Oo, ata eh. Sa TikTok yun. My reaction says a lot. Tignan mo na lang sa Hindi TikTok. ako yung market nila. Hindi ako magaling mag-deliver. Baka it's with the delivery. Oo, sa delivery din. Pero Parang yung, mga ganun. parang yung mga joke na ganyan, panahon pa ng mga tatay at Oo. lolo natin yan. Oo, eh. mali. So, Isa pa. so nice to know na umabot pa siya sa TikTok. Oo. Sa Wamali naman, may isang thread na nag-trending. Ito lang mga nakaraang linggo. Tsaka di ba parang may thread din dyan? Yung sa thread nga na yan, na parang sinasabi na, if Wow Mali happened now, a lot of the skits there wouldn't really Oo. pass. Kunwari, yung isang skit na pinanood, parang may isang babae, standby, passerby, ninalok ng tsinelas. Ayaw bumili. Pinalo siya. Next, tas may may lumapit. Nag-alok ng sinduron. Pinalo ulit siya. Pagdating nung pangatlo, 2 por 2. Ayun, umalis na agad yung babae. Yung parang mga ganun na, na baka maging offensive. Hindi mo na panood yun. Hindi. Mas funny pag pinanood mo. O kaya yung Korean. Kaya okay rin yung TikTok eh, kasi lumalabas yung mga, well, plagiarized siya, no? Pero, ang dami mo mapapanood na from previous, generation na, Na parang you can't help but laugh. Even if alam mo, okay, offensive to, pero natawa ako. Parang, I guess may ganun din na sentiment sa mga audience. Especially ngayon na in the age of political correctness and iba nga, they call it wokeness. Or ano yung gusto mong tawagin term, Jacob? Anong Socially?
socially aware. aware. Oh, So, sabi ko, gusto ko Oh. bang gamitin yung term na yun? parang Oo. yung gano'n na ano pa rin, parang nare-recognize sila, okay, hindi to, maka-cancel tong joke na to, pero nakakatawa to. Pero siguro, I guess, may ganun pa rin na aspect yung comedy na, sige, cancelable siya, pero at the same time, nakakatawa siya. Mm. I see. Saka may gusto kong i-add. Hindi ko maalala kung sino nagsabi nito. Pero naalala ko talagang quote na to. Very striking siya sa akin. Na parang comedy is really meant. Parang kung hindi ka na-offend, parang may mali or something like that. Parang it's really meant to offend. Ata. Basta, i-release ko na lang yung full quote. Basta. Parang ang alam kong quote na ganyan, yung parang art is meant to comfort the uncomfortable and disturb the comfortable. Parang yun ang Oo, alam kong parang ganun. ganon. Oo. Oh. So yun Parang- ang isa sa mga excuse pag ina-cancel na ako. Dalawa na lang ako. Yun ang nasa apology Oo. video ko. Oo. Ay, Diba? hindi na apology video. Dapat, notes app. Oo. Mm-mm. Notes up lang. Oo, Ganun notes na up yung lang. Gen Z. Magta-type ka na lang Magta-type doon. ka lang, tas I apologize for this. Notes up lang. Oo. Kasi nung ang mga alam ko pa yung umiiyak na artista, ganun eh. Oo, So, yun hindi Sa na yan. YouTube pa. Oo. sa Hindi YouTube. na ganun. Siyempre, yung papanood pa yun eh. Sa notes app, okay. Yun Instagram na. Na. Okay yun na. Tapos after Story. 1 week, okay, thirst trap na ulit. Mga ganun. Tapos napatawad na ng tao. Oo, napatawad na. Basta, Eh kung thirst trap yun, madali naman patawarin yun eh. Patawarin. Mahirap ko komedyante ka lang na walang Oo, yun lang. walang sexual appeal. Yun lang. Yun lang ang problema. Pinapanood ka lang talaga para sa jokes. Oo. Pero may mga times din na alam mong kailangan mo mag-apologize sa sinabi mong joke. Wala pa namang nangyaring ganun. Wala pa namang nangyari. Meron lang, pero in private lang. Mahabang kwento. Oo. Pero yung naging ano talaga, yung naging... Ewan ko, kung kunyari someday magkaroon ako ng Netflix special, ganyan, ika nga ng ano ngayon, manifest. Baka doon na ako magkailangan baka doon, alam mo yun, wala pa ako sa ganung kasikatan. Kasi yun lang naman yun, di ba? Kung di ka sikat, hindi ka na makakancel, di ba? Pero pag sikat ka na, doon na yung, ayan na, andyan na yung ipopulis yung sinasabi mo. Di ba? May post nga si Catherine Bernardo lately na ano eh. Hindi porke idol at role model, ibig sabihin, perfect na ako, sabi niya, di ba? So may ganun eh. Basta sikat ka, tinatawag sa'yo, may platform na eh. Use your platform for good. Eh kung sumikat ka sa dick jokes, bakit i-expect sa akin yun? Di ba? Parang panoorin nyo nga yung mga Instagram ko. Inaaway ko yung mga naka-Fortuner, inaaway ko yung naka-Wigo. Tapos pag sumikat ako dahil doon, biglang may cost na ako agad. Parang hindi ko na magets yung, parang may celebrity worship aspect din yung cancel culture eh. Na parang in the first place, bakit mo iaasa sa taong kinakancel mo yung values ng anak mo, di ba? Parang may gano'n na parang, Tsaka siguro yun nga, kung medyo sa mas mga millennial, kunwari, minsan, or older Gen Z, na parang siguro nakikisabay or if ever sa cancel culture. Yung parang kung ito bang sasabihin ko sa taong to, parang gusto ko rin masabihin sa akin, o ito ba yung gusto kong ituro sa anak ko, sa magiging anak ko. Na parang ganito ako mamuna, ganito ako mag-ano. Yung parang yung ganong klaseng value din na parang siguro dapat isipin or parang mas isipin pa or like mas maging malawak o may open-minded kumbaga. tama. Mm-mm. May palo akong sine lately na parang na ano ba yung mga pinapanood ko lately? Basta ang premise, galit siya sa, ano movie ba to? Rewind ni Ding Dong Dantes. Rewind. Marian Rivera. Ganda nun. Napanood nyo na ba? Oo. Ang recent Diba? yung sinabi ni Marian na patawarin mo yung tatay mo kasi pag nagkamali ka, at least may example yung anak mo na hindi ka, di ba parang ganun yung sinabi mo eh, na pag ganyan ka mamuna at ganyan ka mang cancel, ano lang gagawin mo pag nagkamali ka tapos nakita ka ng anak mo, di ka cancel ka rin. Cancel. Oo. No. Oo. Nood po kayo ng Rewind. Nag-promote na no? Now, Kahit it's wala ako doon. Now it's Kahit wala ako doon. Kung pang ilang week man yan. Oo. Ever. Oh, sobrang nakarelate ako sa Rewind kasi every time makita ko si Ding Dong, sabi ko, kamukha ko talaga to eh. Kaya... Medyo naman. May nakikita naman, oo. Siguro Salamat sa support. Siguro kung hanggang baba pa baba. Yan. Yan ang representation. Oo. Sabi ko.
Hindi yun, pero tama yung sinabi mo na baka nare-realize na rin ng mga nagkakaanak or nagkaka-next generation na parang hindi pala madaling mabuhay ng walang mistakes, di ba? Parang imposible siya eh. Oo. So, bakit napaka-hard natin sa mga tao rin naman? Pero ang stand-up comedy ba, Victor, bumibenta pa rin sa mga Gen Z? Like, sa mga usual mong audience, may mga Gen Z na rin ba or halos Gen Z na? Bebenta yan sa mga Gen Z pag nanood sila sa Arate Theater Ateneo sa March Sa mga 23. tenista, sa Oo. mga taga-heights. Pero meron ako mga show na may lumalapit na Gen Z na natatawa naman sila. Hindi lang nila nagigets pagka may mga kanwari niname ako na celebrity na Japoy Lizardo, mga Ay, ganon. sa Milo. Oh, yun. Kayo kilala nyo pa. Oo. Oo, sa Milo. Grabe ka naman. May Milo. commercial pa yan siya. May Oo, bago eh. ba siya? And dati Hindi, pa. Dati yung sumisipa siya. Nung Malamang, taekwondo yun. Oo nga. Alam mga nagdadunk siya, di walang bibili Milo, di ba? Alam mo, gymnastics. Hindi naman siya yun. Oh. Japoy gusto ko yung Lizardo sumisipa nag-gymnastics. talaga eh. Yung ribbon. Oo, yung nagkakaroon. Pero yun, may mga reference lang na names. Pero yung basic, yung mga jokes natatawa pa rin naman sila. So, thankfully, yun. Ikaw, Jacob, nakanood ka ng stand-up comedy? Actually, puro mga Netflix special. Pero Tsaka pag yung mga live? TikTok. Gusto ko sana kaso wala pa. Hindi ko pa na-try. Oh, sa Arete. Baka sa Arete! Yan. Sa March. Kaya Yan ang ako rin gusto kasi, ko. lang, TikTok, kunwari, napapanood sa video. So, curious ako, bilang Gen Z, ano ba yung parang aasahan namin or ano bang meron sa stand-up comedy? Like, baka pwede naman Reels na lang yan or Netflix. Like, especially when done live. Kasi alam ko, ibas-iba yun. Sige. Baka makancel ako dito, pero ito Hindi yung naman. naisip ko sagot na instant, sasabihin ko na lang. Sige lang. Meron kang... Kunwari lang, ano lang to meron kang artistang crush. 'Di ba? Oh. Tapos sabihin natin na in love ka sa kanya sa Instagram. Nagjakol ka. 'Di ba? Versus crush mo, ninigawan mo, naging kayo, nag-make love kayo, at nag-profess kayo ng undying love. Oh. Alin yung mas okay doon? Yung digital o yung live? Ganun ang stand-up sa Netflix versus stand-up live. Okay. Okay. Medyo mas inaano Oo. ko pa eh. Yung analogy, medyo napapaisip pa ako. Oo nga eh. Pero may mga jokes ka ba na sinasabi sa stand-up na parang sinisigurado mo talaga na, ay, eto, hindi ko to pwedeng i-post sa Instagram ko dahil baka makakuha ko ng response or something like Yes. that? Yun ang short answer doon, yes. Oo. Maybe 80 to 90% ng jokes ko. Sa totoo lang. Kasi iba talaga yung walang context eh. Kasi kunyari, ito analogy na naman. May artista ang crush. Hindi, joke lang. Wag na yun. Iba naman. Pupunta ka sa live comedy show, may context eh. May parang sabihin na nating unwritten social contract. Kunyari, gusto mo mag-aral ng boxing. Diba? Pupunta ka sa boxing ring. May rules doon eh. Pwede ka manapak. Pero kung binugbog ka ng may mga rules pa rin. Pero alam mo masasapa ka doon. Diba? Pag lumabas ka sa kalye, sinapa ka, magagalit ka, diba? Pareho rin sa stand-up. Pag pumunta ka sa stand-up show, alam mong ma-offend ka eh. Meron pa rin limit na parang sumobra na. Pero alam mo, ngayon pag lumabas ka sa kalye, nag-i-Instagram ka lang, makita ka ng offensive joke, parang sinuntok sa boxing na wala ka naman sa boxing ring. 'Di ba? So, yung mga comedy show kasi, pupunta yung tao doon, alam nila eh. Okay, comedy show to. Lalo na yung mga nakikinig sa akin, alam, ito yung mga jokes ko, 'di ba? Malabo yung mga analogy, pa-cancel na yung sinabi niyang analogy kanina sa artista. Pero ganun siya mag-isip. Alam mo yun? May ganung leeway eh. Or pag sinabing Comedy Manila, okay, dito, medyo kumbalat sibuyas ka, magpagpag ka muna dito kasi joke lang to. Oh. And at the same time, magjo-joke siya tungkol sa isang, kunwari lang, top of my head, naka-wheelchair. So, nandun yung naka-wheelchair, titignan ng audience, okay, tumatawa yung naka-wheelchair. In siya sa joke, okay lang. So, marirelieve. Pag nasa yun, tumawa ka sa wheelchair, nakikita mo lang yung comedian, hindi mo nakita yung reaction ng naka-wheelchair. Wala, mob na yan. Nasa konteksto siya talaga eh. Di ba? Yun lang. So, parang is stand-up comedy offensive? Parang, nasa core na ba niya yun? Especially live stand-up comedy. Hindi offensive eh. Pero Ano yung mas tamang term? at its core, negative emotions ang jokes. Di ba? Parang,
Sobrang pangit ko, 'di ba nakakatawa yung gano'n, eh. Sobrang loser ko, yung sobrang liit ng bird ko, Ah, nakakatawa yun, eh. Pero natawa ka na ba sa alam mo may linigawan akong babae, parang sinagot ako. hala. Parang ano nga, Oh, 'di ba parang so yung, kaya medyo underdog lagi yung stand-up, eh, na tsaka puro siya reklamo, puro alam mo yun, galing siya sa negative emotion na ginagawan mo ng joke para maging positive emotion, para ma-release yung tension. 'Di mm, ba? Like especially nung elections na banggit niyo kanina, Duterte administration, BBM administration, Lenny, yung mga anti-Lenny dun lang sa comedy show nakakapaghirit. oo, Kasi alam mong boxing ano lang siya, eh, 'di ba? Like o yung mga anti-BBM dun ka sa comedy show kasi parang ano siya, eh, busting busting balls sabi nga sa oo. comedy na ano talaga dito, medyo sparring. So, ayun at its core sa tingin ko, negative emotions talaga ang tsaka mga reklamo ang stand-up comedy. At parang sa'kin yung parang naging mainstream, parang pinakang example ng naging mainstream na stand-up comedian is sa Vice. Hmm. At si Vice well, galing talaga siya sa stand-up comedy, 'di ba? Mm. Pero siyempre ibang genre Oo, kumbaga ang oo, ibang nasa genre. Gilmar. Tas nung kasikatan niya, dahil sumikat siya, na-offend yung mga tao. Kasi 'di ba parang bakit kunwari parang dito sa Itbulaga puro saya lang, hindi nila kailangan manira, si Vice ganda naninira. Hmm. But at the same time, yung ginagawa ni Vice is stand-up comedy, tama ba? Hindi ko alam kung anong particular joke Kunwari yung parang na-offend, so hindi ako may pinupuna siya, sabi mo kasi negative, eh. So, parang sobrang pangit 'to, sobrang ganito. But at the same time, hindi yung parang just to directly criticize, but yung parang yung gets, gano'ng gets. pamamaraan ng Gets, joke. Mm. gets, oo. Kasi sa kanila roast talaga, eh. Eh, Mm. kung in on the joke ka, kung fan ka ni Vice ta's inasar ka, talagang matutuwa ka, 'di ba? Hmm, Kasi kung manood ka ng ano ba yun, sa Showtime yun, 'di oo, ba? sa Kung manood ka ng Showtime. Showtime live, eh, malamang naman hindi ka pumasok sa elevator ng opisina ta's pagpasok, Showtime live 'to, 'di ba? Hmm, Hindi naman gano'n, eh. Pumila ka dun, hmm, fan ka ng show niya. So, para sabihin ng mga tao na butik dito hindi nangangasar, eh, kung na-enjoy yun ng audience, 'di ba? 'di Yun ba? nga, stand-up Mm. comedy yun, eh. Stand-up comedy. Oo. Ano yung parang iba pang ikaw ba nag-ano na, nagkaroon na ng comedy show? Like sa TV, wala ba? Wala pa, wala pa, wala pa. Pero 'di ba Bubble Gang, ano pa, meron pa ba? Mali, yun Wow, ba? mali, Hmm, oo. Pero ang Bubble Gang hindi siya stand-up comedy, hindi mga Hindi, sketch yun, eh. sketch. oo. Ano yung ano niya, 'pag sketch, mas iba ba ang approach niya? 'Pag sketch kasi nagpe-play ka ng character, eh, yun I think yung pinakamalaking, difference. 'Pag stand-up kasi parang inisip mo yun, 'di ba? Exaggerated version siya, hindi siya yun talaga yung iniisip mo 100%, pero yung kumbaga yung germ ng idea galing pa rin sa'yo, eh. Nagka-character ka rin sa stand-up pero ikaw pa rin yun, eh, versus sa sketch na ito yung sitwasyon, may isang gano'n, may isang tindera, so tindera ka dun, alam mo yun. Parang Going Bulilit. Going Bulilit, yan nagsulat ako diyan. Ah, really? Ah! Tagal ko nagsulat diyan, 9 years ata. Yun, na-enjoy ko Sina yun. Nash? Hindi, Mm. matanda na si Nash nung hindi naman matanda, I mean, beyond Bulilit age na siya nung nag-graduate na siya nung Overage. nag-graduate na siya nung Oo. nagsulat ako. Eto, siguro eto na nga sa Ateneo March 24 sa Ateneo. 23. March 23. 20 Balik araw! Putis. Pupunta sila dun, misa ng Jesu yung mapupuntahan nila. March 23 sa Ateneo, partner ang Heights. Heights, Oo. literary org. So baka may mga Gen Z do'n, mga tenista na pupunta. Eto, time mo naman siguro like may mga gusto ka bang hingin sa sa'ming advice, tip para makuha yung kiliti ni Gen Z or ikaw? Paano ba? I guess okey lang naman na maingay sa social media kasi dun rin na ano, eh, dun ko rin nalalaman, dun din ako naa-update. So, ayun silip-silip lang ako dun. Hmm. Pero directly from you, Sa'min. wala naman parang natansya ko na rin, eh. Natantya mo na natantya lang kami. Natansya ko na rin kasi may mga nag-Comedy Manila rin sa isang school, ganyan. Tapos yung joke ng isang comedian, LGBT joke pero pro-gay. Pro-gay. Hmm. Na parang ang ano niya is, ang sinasabi nila nakakahawa yung homosexuality pero hindi totoo yun. Ang nakakahawa homophobia. Which is pro-homosexual, di ba? Anti-homo. Hindi pa rin tinawanan. So, meron din Oo. talagang mga naging ano na ngayon, eh,
too soon, parang gano'n. Yung gano'n na parang too soon, masyado pa mainit. Yung mga gano'n. Or masyado, yung sinabi mo na situation sa Gaza Strip, di ba? Parang ano pa siya ngayon eh. Mahirap. In the heat of it, kumbaga, wala pa yung tao doon sa mode na naka-step back na sila at di ba? At nanalo na rin alam mo yun, dapat manalo rin muna yung LGBT rights dito eh, di ba? Sa ngayon parang hindi pa masyado. So, gets ko naman din yung Gen Z. At ang Gen Z rin kasi, well, ang Gen Z, kala mo, di tayo Gen Z eh, no? Kasali ka doon. Kasali pala ako doon. Oo, kasali ka. Alpha na ako. Alam mo Ano yun? Alpha? Kayo Alam kasunod? mo yun? Yung bago na. Alpha tawag Alpha doon. generation. Kasi after Gen Z, A naman, ZA. ganun. Oo, ewan ko. Bakit ba sa X nagsimula? Ba't hindi sa A? Hindi ko rin alam. W. Oo nga, no? Oo nga, no? O nagsimula, oo nga, no? Bakit? Sa X yun nagsimula. Sino ba bago baby boomer? Kasi yun yung mga gera, yun yung mga sundalo, no? Before baby boomers, mga sundalo yun eh. W war. W. W. Yung pala yun, no? W war. Baka nga yun, no? Hindi natin alam. Oo nga. Hindi. Gen X kasi after baby boomers eh. Pero may Gen A na ba dati, no? Baka Gen A sinahi Julius Caesar pala, no? Tapos umikot na. So parang yun nga sa mga Gen Z, parang sa generation namin, parang siguro mas naging benefit sa public discourse na nagkaroon nga ng ganitong greater socio-political awareness kasi mas naging aware yung mga tao ngayon about hindi lang dun sa kasi basta, ay, hindi ko pwede to sabihin. Ay, pwede ko pala to sabihin. Hindi lang dun sa boundary na yun, but in fact dun mismo sa pag-iintindi kung bakit ba ganon yung awareness, kung saan ba to nanggagaling, at bakit siya mali. O bakit rin siya tama. Diba? Yan, tama. So, pero yun din na minsan, pag offensive, hindi naman ibig sabihin na yun talaga yung sinasabi mo, pero nakakatawa rin din talaga. Na which is something siguro na kailangan ding maintindihan ng audiences din. Diba? Ikaw, may takeaway ka? Kasi yung akin, ang takeaway ko naman is parang lahat there's context talaga. Ang joke hindi lang naman yan sinabi na binato lang dyan eh. May pinanggalingan yung kwento eh bago siya nakarating dyan. Yung joke ni Red tungkol kay Harry Roque, may pinanggalingan naman siya dun eh bago siya nakarating dun sa Harry Roque joke na yun eh. So parang may kwento siya. So parang hindi mo pwedeng i-judge yung isang joke based on a 2-minute clip or something like that. Dahil lahat sila, parang there's a germ of an idea that's based on that. And parang 'di ba pinakita ko din to sa yung video kanina na parang it's time yung sinabi ni Ricky Gervais na it's time not to say I'm offended. Ano yun? It's time not to say I'm offended, but rather, no, this is offensive. Rather, say I'm offended because that was how you're feeling. Not that thing is offensive. Parang yung instant conclusion na, ay, na-offend ako. Ay, offensive yan. Canceled yan. Huwag ka na magbiro. Parang it's not offensive yung sinabi, kundi yun yung naramdaman mo. Pero hindi wala namang magagawa dun yung komedyante. Pero rather, yun yung naramdaman mo. It's valid. Pero hindi siya technically parang basta, yun yung point ko. Basta yun. Yun na lang, intindihin nyo na lang. Yung sinabi rin ni Ricky Gervais yung wag mo sabihin na this is not funny, kundi I don't find this funny. Kasi ang daming ganyang comment, he's not funny. Hindi siya. Sabihin mo lang na hindi ako natawa. Kasi anong tawag dun? Dun yung isa sa mga mind-blowing sa lalabas kami ng clip ng stand-up tapos tumatawa lahat tapos sasabihin, hindi to nakakatawa. Parang, ba't natawa sila, diba? Ano yung tawa? AI? Parang, gandang niya, material yan, AI. AI pa ngayon, ano? Oo nga, no? Yan yung uso ngayon. Paano kaya kung naging stand-up comedian yung AI? Meron na eh. Pero parang, meron na? Meron na. Robot. Pero, nakakatawa rin. Si Chan Konsing, meron siyang mga, sa Instagram pinopost niya na ChatGPT, gumawa ka naman ng Filipino joke, ganun. Tapos maglalabas si ChatGPT ng Pinoy joke. So, meron na eh. Magandang pag-usapan yan. Ng AI. Tapos ang guest mo AI talaga, no? Natry nyo na ba yan? Next episode. Guest nyo si ChatGPT, no? Oo nga, no? Ang ganda nun. Ang ganda nun, no? Oo. Think mo sa idea.
Change sa Pero idea. ito siguro, last question, Victor. So, siguro, bakit kailangan manood ng Gen Z ng stand-up? Or bakit dapat manood ng Gen Z ng stand-up comedy? At ano yung sa tingin mong advice, message sa kanila when this generation takes on these things, like sa panonood nito or sa views nila or sentiments sa ganitong klase ng komedya? Yung nabanggit ko kanina, yung uso rin sa generation ngayon, yung healing. Yung nga, pag napagtawanan mo na yung sarili mo and yung traumas mo, di one step closer ka na to being healed. Kasi ibig sabihin, kung di ba nga yung tawa is exclusion, kung natawanan mo na yung sarili mo, parang na-include mo na yung experience na yun sa sarili mo, hindi na siya ayoko marinig. And again, subjective siya. May mga bagay talaga na sobrang lala, na legit, na hindi mo talaga mapapagtawanan ever. 'Di ba? Pero pag natawanan mo yung sarili mo, kahit maliit na parte lang ng sarili mo, I think ika nga ng Gen Z ngayon, one step closer to healing. Okay na no? Inasar ko pa yung boses. Okay. Sorry. Yakap mga mahal. Yun. And thank you rin sa pag-imbita. Mm. And hindi ko na kailangan tanungin. Parang na-gets ko naman yung stance nyo on stand-up comedy sa mga tanong nyo and sa mga nyo. So thank you din for speaking up, no? Kasi kailangan talaga ng comedy. Pag hindi ka tumatawa, parang pag hindi ka umiiyak, mababaliw ka di ba? What do you mean baliw? What's wrong with baliw? No? Ako canceled. Ang ibig sabihin ko lang, parte siya ng tension release siya, di ba? Kung may tension, kailangan mo i-release malaking bagay yung comedy doon, di ba? Or pag-iyak, or pagsigaw, or, di ba? Parte siya ng emotional experience ng tao. So, salamat sa pag-imbita sa akin at pag-highlight sa stand-up comedy sa audience nyo, no? Sa Kumbaga, ang GKY. dami na nga problema sa mundo, Oo. may inflation, may chacha, di tawanan na lang Oo. natin. People's initiative na Oo galing nga, sa Oo. no? Ewan. Na hindi galing sa people, Ewan no? din. People's money. People's Oo, money. people's money. And once again, thank you, Victor, sa pagdalaw Salamat sa ganito din. kasi yan. At thank you rin sa aming sarili sa Thank you. pagdalaw sa Intellectual Yeah, World. oo nga. Thank you. Thank you. At again, ano ulit yung show mo? Baka nakakalimutan nila. March 23, Arete Ateneo, open to the public yan. And of course, open to students. Makakasan sila makakabili ng ticket. Inaayos ko pa yung ticket link, pero check nyo lang yung Victor Anastasio Instagram ko at Victor Anastasio Comedian Facebook. Ayan, paki-follow yung dalawa yan para updated kayo sa ticket link at sa details ng show. At ayun, i-follow nyo. Sa mga listeners ko, follow nyo rin yung GKY. Ganito kasi yan sa Spotify. Diba? Dahil mga, orgmates ko to sa Anima Podcasts eh. Orgmates. Anima Naging Podcast. org na eh. At follow nyo rin ang, Ay. wala na. Ayun, ang Intellectual World with Victor Anastasio. Para makapagwalwal kayo intellectually. Ano pa lang socials nyo kung gusto nilang sundan yung mga Gen Zers? It's LNCRVDA on Instagram. The Charles Jacob on all social media platforms. Ayan. And once again, maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo itong episode na ito, follow nyo ang aming podcast. Hit nyo yung 5 stars. At naglalabas ka tuwing kailan? Tuwing Monday. Every morning. Monday. At kami naman, patuloy pa rin ang GKY specials every second and fourth Saturday. At ring yung notification bell. And kung gusto namin malaman din yung thoughts, especially sa mga fellow Gen Zs namin and sa mga sa mga ano tawag sa mga Sasabihin mo dapat at saka yung mga matatandang nakikinig dito. No? Hindi, Vic-heads. Yeah, Vic-heads. Diba? Parang dickheads pero Vic. Okay. Sa mga Vic-heads dyan, kung gusto nyong bumata ng onte, Yeah. pakinggan nyo kami. Dukulong po. Huwag po kayo ma-open. Pino pa kayo no? Hindi po kayo Gen Z. Dukulong po. At yun, hit nyo yung 5 stars. Follow nyo to. Huwag nyo pa kalimutang i-ring yung notification bell. At abangan nyo kami sa mga susunod pang mga episodes. At once again, ito pa rin ang Ganito kasi yan. At ito pa rin ang Intellectual Wild, recorded here at the Pod Network Studios, produced by Anima Podcasts. Peace out.